Sinabi sa akin ni Ver na huwag daw akong mag-alala dahil sa mahal daw naman niya ako at hindi siya gagawa ng hindi maganda kahit na magkalayo kami. Nagte-text at tawag kami para magkumustahan at tumagal yun hanggang halos 6 na buwan. Kaya anong saya namin nang bumalik na siya kung saang lugar ako naka-assign. Sa kabila ng aming napasukang buhay, natuto kami ni Ver na tumawag sa nasa itaas, Kuya E, na humingi ng gabay na sana may ahon kami at mawaksi ba sa aming hukay. Umaasa pa rin kami na balang araw kahit papaano magkakaroon kami ng kalayaan na hindi para kaming mga kriminal. May mga time na nagsisimba kami at nagdadasal bago matulog. Alam namin na kahit papaano, sa ganoong paraan ay alam ng nasa itaas na nagsisisi kami at sa tamang pagkakataon ay gusto rin naming tumakas sa dilim ng aming buhay. Kaya nag-usap kami ng masinsinan ni Ber na dapat ay mas maging maingat kami sa aming mga galaw at piliting maging ligtas at mabuhay. Ako at si Ver ang lakas ng isa't isa. Sinabi sa akin ni Ver na hindi raw niya inakala na isang araw ay iibig siya sa tulad ko ng buong puso niya at sigurong araw ay pinagtagpo kaming dalawa upang magkaroon ng maayos na direksyon ang aming buhay. Marami kaming inisip ni Ver na planong pagtakas pero hindi kami ganun katapang na maisakatuparan yon. Unti-unti kaming nag-iipon ng pera para kahit papaano ay magamit yon oras na lumayo kami o magtago sa kung saan man. Basta magkasama kaming dalawa. Tuloy pa rin ang aming pagsisimba at sa katunayan ay ang panata tuwing mahal na araw. Ang paglalakad at paghampas sa aming likuran ang naging way namin upang kahit papaano ay magsisi sa mga kasalanan, kasabay ng panalangin na maging ligtas at balang araw ay magkakaroon ng maayos na buhay. Hindi madaling desisyon ang aming gagawin kung sakaling gawin namin ang planong pagtakas. Tumagal pa kami ng 3 taon bilang mga alipin, Kuya E. Patuloy ang pagdarasal at pamamanata. Hanggang isang araw, Kuya E, hindi namin inaasahan na isang entrapment operation ang mahuhuli ang aming boss. Ang pinakautak ng lahat kasama ang iba pa. Habang nakakulong pa sila ay iyon ang naging way namin ni Ber upang tumakas sa madilim at magulong mundo na yon, Kuya E. Hindi na namin inisip na kung ano man ang mangyari o kung makalaya ba ang aming dating boss, basta nagpakalayo-layo kami. Kaya hindi ko po sinama, Kuya E, kung saan kaming lugar napadpad ni Ver. Naging deboto kami, Kuya E, at ipinagpatuloy ang aming mga nakagawian. Kahit na para sa iba ay kabaliwan ang ginagawa namin ay hindi namin yun pwedeng alisin sa aming paniniwala. Nangyari, naganap ang aming pinapanalangin. Naging malaya kami at nabigyan ng magandang pagkakataon upang mas ipagpatuloy ang buhay ng may takot sa Diyos. Alam ko, hindi lang naman kami ang nakararanas ng matinding pagsubok sa buhay, Kuya E, kaya sana po ay magsilbi rin po itong aral at pag-asa na lahat tayo may kanya-kanyang problema. Lahat tayo may kanya-kanyang laban na kung sa pagtutulungan at sa tulong na rin ng pag-ibig sa ating kapwa ay makakamit natin ang katagumpayan. Kuya E, 11 years na po kami magkasama ni Ver at maayos naman po kahit papaano ang aming buhay at alam kong magpapatuloy ito sa wakas ng aming buhay. Ewan ba, Kuya E, matagal na nangyari iyon pero naiiyak pa rin ako habang ibinabahagi ito. Minsan kong napakinggan ang iyong channel at nakarinig ng mga kwento na siyang nagpakumbinsi sa akin na ibahagi rin ang aking kwentong buhay at pag-ibig na matapos ang ilang buwan na pagpaplano ay heto na isulat ko na. Hanggang dito na lamang po, Kuya E, at maraming salamat po ng advance sa pagbibigay mo ng oras na babasa ang aking kwento sa iyong programa. Hanggang sa muli po, Benex. Hihinga muna ako, Benex, pero unang-una, maraming salamat sa iyong napakagandang kwento. Medyo nakaka-touch talaga yung nangyari, 'di ba? Na sa kabila ng mga pagsubok. Sabi ko dito sa channel, hindi lahat naman ng tao nagkakamali at ikaw pinili niyong dalawa
ni Berna maging maayos yung buhay nyo, natalikuran yung mga hindi magagandang gawain na dahil lamang sa kahirapan o dahil sa kawalan ng patutunguhan sa buhay. Yun yung napili nyo. Hindi mo naman siya pinili kumbaga na damay ka lang dahil nga sa mga pangyayari sa buhay na hindi mo talaga inaasahan. Nakakalungkot lang no na may mga tao talaga na mananamantala sa mga tao na mahihirap o mga mahihina, nagagamitin kayo para sa kayamanan nila, 'di ba? Pero 'yun, nakakatuwa kasi sa kabila ng lahat ng parang pagkalito ba niya, tapos ayun, nalaman na rin niya, pagtanto niya na mahal ka niya, tapos umusbong yung mga pangarap nyo na magbagong buhay kayong dalawa. Na nakakatuwa kasi parang sa kabila ng mga pagiging deboto nyo, ng pamamanata nyo, parang in a way sinagot din naman ng nasa taas, no, na hindi nyo alam kung paano kayo tatakas, then para nahuli yung boss nyo, 'di ba? Parang sabi nga, relief, 'di ba? Parang makakahinga ka ng maayos at nakakatuwa kasi 11 years na pala kayo na nagbagong buhay at nagpapatuloy pa rin. Sabi mo nga, tamang-tama, no, sa pag-iibig. Sabi nga nila sa mga naniniwala ay Diyos ay pag-ibig. Kaya nakakatuwa na ang naging sentro nyo pa rin dalawa ay ang Diyos at syempre at ang pag-ibig, na nakakatuwa talaga. Sobrang nakaka-touch tong story mo. Kaya tamang-tama sa pagbabahagi mo na ngayon ay sabi nga ay Holy Week, no? Parang sobrang itong storyang to napaka-special na mabasa ko to ngayong Holy Week, na sabi nga nila, 'di ba, sa mga episodes, halimbawa sa ibang ang tawag sa mga ganun, sa mga channels, may mga Lenten special. Ito rin, pwede kong tawagin to na Holy Week special o Lenten special, kasi punong-puno ng mga pagsubok na kumbaga hindi kayo sumuko, 'di ba? Ang maganda rito kasi naging magkasama kayong dalawa, tama yung sinabi mo, naging lakas niyo yung isa't isa. Nakakatuwa, ang ganda-ganda ang maiksi yung kwento, pero sobrang ganda ng pagkakadetalye mo ng bawat kwento, no? Siguro sana mas maganda, mas napahaba mo pa, pero okay na rin to, wala naman problema na kuha na gets naman ng ating mga tagapakinig yung kwento na talagang nakaka-inspire. Hindi siya sabi ko nga, hindi to pwedeng sabihin na sana all, 'di ba? Kasi walang may gusto dun sa pinagdaanan nyo na mapupunta ka sa sindikato, ganyan. Siguro pwede sila magsana all dun sa dulong part na pagmamahalan. Pero dun sa part na may nangyaring hindi maganda muna, 'di ba? Parang sa buhay talaga lahat yata talagang nakatadhana na, at tadhana nga na kahit papaano sa kabila ng mga pinagdaanan nyo, ito ay nagtagumpay kayo, nagsisi kayo, at pinaka-importante sa lahat, nagmamahalan kayo. Muli, napakaganda ng kwento nyo. Benex and Ber, maraming salamat sa pagbabahagi ng isang napakagandang kwento para sa ating mga tagapakinig. Dito lamang po sa inyong paboritong programa, ang Dear Kuya E. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat, at tama, perfect tong storya, dahil ito nga yung sinasabi na nating Holy Week, no, na magnilay-nilay tayo sa ating buhay. Kung may mga problema tayo, kung meron tayong mga pagsubok, isa itong pwedeng maging inspirasyon sa buhay, na sana ay wag nating pagdaanan. Wala nang dumana sana ng mga tulad ng pinagdaanan ni na Benex at Ber, na napakasakit na paghihirap sa buhay. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.